Ngayong araw nga mga men, dahil nakagraduate na si Mido, nag-iaya siya mag-camping sa Tanay. Gusto muna daw niya maranasan mag-camping bago siya tuluyang magtrabaho. Kami naman ng asawa ko bilang na magulang ay pinagbigyan na namin ang anak namin. Bago nga kami remekta tuluyang papuntang Tanay, ay pinapalitan ko muna itong gulong sa unahan. Dahil inaasahan ko na nalubukan ng daraanan papunta ron sa may camping site. Sakto nga lang yung dating ng order kong gulong dito. Kaya agad ko na itong dinala kay Ronel para palitan. Sakto, mayroon pa nga tayong sticker dyan. At pagkatapos palitan ng gulong, remekta na kami ng anak ko. Nag-aantay na nga pala yung asawa ko tsaka yung anak kong kakagraduate lang dun sa Tanay. Kasi may kasya sa motor kaya pinagbiyahe na lang namin sila. Wala pa kasi kami sasakyan kaya ganito yung setup namin tuwing may lakad kami. Baka meron ko yung sasakyan dyan na hindi nyo ginagamit, bigay nyo na lang sa akin. Charot. At makalipas nga lang ilang saglit ay nandito na kami. Tatahakin na namin ng mahabang paahon papunta na sa Sampaloc Tanay. Medyo maganda pa nga yung daan dito, hindi para road. National road pa kasi to, hindi pa ito yung mga papasok sa mga barabarangay. Ito na nga pala yung papunta sa Tarasagulod. Sa bungad makikita nyo na maganda pa yung daan, na para bang wala kang dadaan ng rough road. Medyo maganda nga rin pala yung view dito sa may bungad. Tanaw na tanaw ang buong Sierra Madre. At makalipas nga lang ang ilang saglit, ay nag-umpisa na ang pagtahak namin sa rough road. Napakahabang lubakan ng dadaanin nyo papunta rito sa Tarasagulod. Pero gustong gusto talaga namin makapunta rito dahil sobrang ganda ng ambience at views sa Tarasagulod. Pero talagang hindi kakayanin kaya nag-decide na lang kami na bumalik at lumipat na lang ng destinasyon. Kaya dito ang bagsak namin sa Sitio May Sawa, Barangay Cuyambay. Medyo rough road nga rin pala rito pero hindi ganong kalayuan. Tsaka hindi rin ganong kalalaki yung mga bato. Ito nga pala yung napili namin tutuluyan, Ridges and Cloud. Matagal nang putok ang pangalan nitong camping site na to. Nung lockdown nga pala sumikat tong camping site na to dahil sa magandang pwesto na lugar at sa mga gandang room at sa mga maaaring pwede mo pang gawin dito. At ang isa pa na pagpasikat sa kanila ay ang Sea of Clouds na makikita mo sa umaga. Kaya lang sa panahon ngayon ng papunta namin, bihirang-bihira lang daw lumalabas ang Sea of Clouds. Lalo na kapag summer dahil lumalabas lang daw yun pag mahamog at pagkakatapos lang ng ulan. Pero di lang naman yun yung habol namin. Habol din namin makapagpahinga at makapag-relax. At pagkakapasok nyo nga rito, tanaw nyo yung bagong ginagawang mga windmill dito. Para pa nga lang sila mga kandila dahil wala pa silang LC. Para mga tutubing tinanggalan ng pakpak. Tara na yun. Sunod tayo kay Kuya Dali. Sa Camp 3. Camp 3 daw tayo, Camp 3. Masisimbahan Mm. Bike po. Mel dito. Mel dito. Video to. Bilisan ninyo! Grabe, sobrang ganda ng lugar. Kaya kahit mahal yung binayaran namin, masasabi mo rin talaga na sulit ang pagpunta namin dito. Dahil pagbaba mo nga sa camping site, ay ganito kaagad ang bubungad sa iyong tanawin. Saktong-sakto nga yung pagdating namin dito, papalubog yung araw. At nagpatulong na nga rin pala ako dito sa panganay ko sa pagkakabit ng tent. Dahil medyo malaki nga rin tong tent na nabili namin. Pero sakto lang din to sa aming mag-anak. Dahil mahirap din kasi kung bibili mong tent ay kapos at maliit sa inyo. Dahil kung ganun, sobrang init at masikip ang dadanasin nyo. Kaya ayos na rin tong malaking tent ang nabili namin. Para hindi kami mahirapang kumilos sa loob, para din may lagayan ng mga gamit namin dala. Mas okay na to, para kung may dala ang gamit, nasa loob din yung mga gamit mo. Tapos na nga namin setup yung tent dito. Kaya oras na ng pahinga at tanawin na napakagandang lugar dito. Pagtatagpo ng mga mundo, may minsan lang na nagdugtong, damang-dama na ang ugong nito. Di pa ba sapat ang sakit at lahat na hindi